Ano ang halaga ng pangarap kung ang bulsa ay sala? Paano tatayo kung ang mundo'y tila ayaw kang iangat? Hi sisters! Ako nga pala si Ayeka. Isa lang akong ordinaryong estudyante na may pambihirang pangarap. Samahan ninyo akong balikan ang aking araw-araw na buhay, isang kwento ng kakulangan, pangarap at pag-asa. Ito ang kwento ng isang estudyanteng mahirap, pero hindi kailanman nawalan ng dahilan para lumaban. Alas 4 pa lang ng madaling araw, gising na ako. Habang ang karamihan ay mahimbing pang natutulog. Nagsisimula na ang unang laban ko sa araw na ito. Para sa iba, simpleng pagpasok lang ito sa paaralan. Pero para sa akin, bawat umaga ay pagsusulit ng katatagan. Ang bawat pagsuot ko ng uniforme ay tila pagsusuot din ng lakas ng loob. At ang bawat hakbang palabas ng bahay ay isang tahimik na pangakong hindi ako susuko. Noong una, nahihiya ako. Nahihiya akong manghiram. Nahihiya akong magsabing wala akong pambili. Nahihiya akong tumanggi sa mga lakad ng kaibigan dahil wala akong may ambag. Pero habang tumatagal, naunawaan kong hindi nakakahiya ang kahirapan. Ang nakakahiya ay ang sumuko sa pangarap dahil lang sa kakulangan. So, bago natin ipagpatuloy yung kwento, mag-aayos na lang muna ako habang nagkukwento ko sa inyo kasi punta na ako ng school. Okay. So, actually guys, may mga araw talaga na parang, alam mo yun, gusto ko nang tumigil. Kapag nakikita akong may kaklase akong kompleto sa gamit, nakakain sa gusto nilang restaurant, McDo, Jollibee, ganon. At, alam mo yun, hindi nila iniisip kung may pamasahe pa ba ako bukas. Alam mo, minsan talaga napapatanong na lang ako eh. Napapatanong ako na, bakit kaya hindi pare-pareho ang simula ng bawat isa? Pero, kalaunan naisip ko, hindi pala pare-pareho ang simula. Pero pwedeng pare-pareho ang marating. Ang kahirapan ay maaaring humadlang sa atin. Pero hindi nito kayang hadlangan ang taong may adhikain. Tapos ayun na nga, marami rin akong natututunan sa pagiging estudyanteng mahirap. Tinuturuan ako nitong maging, alam niyo, matatag. Kahit pakiramdam ko na para bang unti-unti nang gumuguho yung mundo sa paligid ko, ganun. Pero, alam mo yun, laban lang. Tinuruan ako magpuyat, hindi para magsaya, kundi para lumaban. Tinuruan ako mapagod, pero wag sumukot, patuloy na kumayod. May mga gabing tahimik akong umiiyak. May mga umagang umingiti ako kahit pagod na ang puso ko. May mga pagkakataong ang pinakamalakas na sigaw ay ang katahimikang walang nakakarinig, kundi ako. Pero sa bawat pagod, may aral. Sa bawat luha, may dahilan. Sa bawat pagkadapa, may panibagong lakas para sa kinabukasan. Ang kakulangan, maaaring pansamantala lamang. Pero ang pangarap ko na hindi ko sinubukang abutin, iyon ang sakit na habang buhay kong dadalhin. And for the last step, syempre magli-lipstick tayo para hindi naman tayo mamutla. Diba nakakaya naman kapag nakita tayo ng mga tao tapos parang patay na siya. Ayun. So, ayun na, kung may isip talaga akong bagay na gusto kong matatak sa mga utak ng mga taong manonood sa video ko or sa vlog ko, yun yung hindi sukatan ng halaga ng tao, ang laman ng kanilang bulsa. Na ang tunay na yaman ay nasa tibay ng loob, sipag, at paniniwalang balang araw talaga, balang araw.
may magbabago, sis, balang araw may magbabago. Tsaka, alam mo yun, yung bawat estudyanteng lumalaban ngayon, sila talaga yung mga maaaring maging inspirasyon ng mga susunod na henerasyon. Muli, ako si Ayeka, at ito, ang aking kwento na tiyak na makapagpapadama talaga sa inyo ng supportive, anger, disappointment, happy, ganon, charot. At ito nga ang aking kwento na tiyak na makakapagbigay sa inyo ng motibasyon sa mga taong may ambisyon. Di mo na kailangan ibugaw, baby. Sasabihin di na gusto